Sama-sama tayong magiging karakli. Sa gitna ng Holy Week rush, isang negosyanteng Pinoy ang nahulihan ng baril sa NAIA Terminal 3. Nakumpiska sa kanya ang isang .40 caliber pistol na may 2 magazine. Nakalagay sa hand carry na backpack ang baril na dumaan sa scanner, kaya inalerto ng mga tauhan ng Office for Transportation Security ang mga pulis. Hindi na siya nakatuloy sa biyahe pa Singapore. Wala raw na ipakitang dokumento ang negosyante na ipaghaharap na reklamong paglabag sa pagdadala ng baril at bala, pati na sa paglabag sa COMELEC gun ban. Patuloy ang paghahanap sa 10 crew ng dredging vessel na tumaob sa Rizal Occidental, Mindoro. 2 na italang patay. Saksi si Bam Alegre. Ang barko din yan, tumagilid. Tumaob na! Tao! Nadunoy! Tumagilid sa katuluyang tumaob ang isang dredging vessel sa barangay Malawaan, Rizal Occidental, Mindoro, bandang alas 5 ng hapon kahapon. Agad sumaklolo ang mga nakasaksing residente. Tao yata yung sakit nila, no? Tao nga! Tao! Ayon sa munisipyo, may kargang buhangin ng motor vessel Honghai 16 na dadalhin sana sa Maynila. 25 ang sakay nitong crew, 13 Pilipino at 12 Chinese. Just to clarify things up, this vessel is not a Chinese vessel. This is a Filipino flag vessel. Hanggang kanina, 8 Chinese at 6 na Pilipino pa lang ang na-rescue. Kabilang sa nasagip ang Pilipinong kapitan ng barko na tumanggi magbigay ng pahayag at si Manuel Arong, na chief engineer ng grupo. Ganun bang barko ganyan? Makbo kami sa may railing. Sabi ko sa 2 kaditi at saka isang ibi. Dito kayo. Pag ganyan sa barko, sir, nandito ang railing sa namin sa Mindik. Hawak kami ko, lipat dito hawak. Tumakbo kami dito, talon kami. Pag talon na namin, gano'n ang barko. Isang Chinese din ang na-recover pero idineklarang dead on arrival sa ospital. Pasado alas 2 ng hapon naman nang may ma-recover na bangkay ng isang Pilipinong crew. Siyam pa ang hinahanap. Nakikita ninyo ngayon yung tumaob na vessel mula rito sa Occidental Mindoro at sa ngayon, ayon sa mga responder, nakarinig daw sila ng mga pagkatok mula sa loob kaya tinututukan nila kung paano maligtas yung mga posibleng na-trap dito sa loob. Pahirapan ang pagsisid sa pinagtauban ng vessel kaya nang puntahan ang pwesto kung saan may narinig kaninang umaga. When they went back, sir, to knock it again, wala na, sir. So, ayaw naman namin i-rule out that yun kagad yung sir, na futile. But we are also considering na dahil naka-upright siya, may possible na debris na tumatama along the, sir, sa katawan ng barko. So, focus on recovery. Yes, sir. And Assume that they are still alive. yes, sir. You do things as fast as we can. Kasama natin ngayon sa isang speedboat ang mga opisyal ng Philippine Coast Guard at ng lokal na pamahalaan para sa visual inspection itong palibot ng vessel at together. Sir, sa assessment niyo po, sir, may possibility po ba na gumamit? Kahit walang crude oil, pinalibutan na rin ng mga oil spill boom ang barko. Sa paunang investigasyon, lumabas na kinuha ang Honghai 16 ng Keen Peak Corporation na siyang partner ng Blue Max Corporation para sa dredging ng buhangin. Unang pagkakataon aniya ito na maghukay ng buhangin sa Rizal ng sand carrier vessel na layong iwasan ng baha roon at mga kalapit na bayan. Naglaman siya ng 7,400 according sa record, 7,400 cubic meter. Yung laman na yan na buhangin. And then yung pag-turn niya raw, sabi sa akin ng Chinese kahapon, pag-ikot niya, tumagilid na agad. So from there, bumaliktad na yung barko. Ayon sa gobernador ng Occidental Mindoro, may legal approval ang korporasyon para magsagawa ng dredging. Maraming ahensya raw ng pamahalaan ang dinaanan ng proseso bago sila bigyan ng pahintulot. Ang members ng interagency ay kasama dyan ang MGB, AMB, ang DNR region at saka ang region ng DPWH. Para sa GMA Integrated News, ako si Bam Alegre, ang inyong saksi. Walang patid ang pagsaksi ng GMA Integrated News ngayong Miyerkules Santo. Ihahatid namin ang pinakamaiinit na balita mula sa mga bus terminal, Pantalan, Expressway at iba pang destinasyon dinarayo ngayong Semana Santa.
Umabot ng halos 1 kilometro ang pila ng mga sasakay ng Roro sa Batangas Port kanina. May mga pasahero namang inabutan ng cut-off at bukas na raw ang susunod na biyahe. Saksi live si Dano Tingpungko. Dano? Maris, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga pasahero dito sa Batangas Port ngayong Miyerkules Santo. Pero ang malaking pagkakaiba raw ngayong Holy Week ay hindi gaanong naimbudo ang terminal dahil maraming maagang umalis. Simula kaninang hapon, nag-cut off na ang isang shipping line sa mga biyaheng Paudjongan-Romblon. Ang susunod na biyahe raw ay para bukas na ng alas 5 ng hapon. Ang mga nakapila, makakabili naman ng tiket, pero para bukas na. Bukod sa Odjongan, fully booked din ang mga biyahe Pakatiklan, Kulasi, Rojas City via Romblon at Sibuyan. Akala ko kasi ay makakaabot kami ng makakakuha talaga ng ticket. Yun talaga. Kanina madaling araw nga, humaba ng halos 1 kilometro ang pila ng mga sasakay ng Roro sa labas ng Batangas Port. Bandang alas 9 ng umaga lang napawi ang pila at hindi na naulit sa maghapon. Ang magkaibigang sina Rose at Seychelle galing Laguna, ito na raw ang unang nakita kaya imbes na dalhin ng kotse sa Puerto Galera, nag-online booking ng parking sa terminal saka sumakay ng Fastcraft. Mas mahal lang naman daw ng 200 pesos ang Fastcraft kesa Roro. Stranded din po yung mga mga kotse po, ang haba po ng pila. Kaya nag-online booking po sila ate para po sa parking po. Maraming pasahero ang nagsabay-sabay sa terminal madaling araw pa lang. Ang iba hindi na natulog tulad ni Jennifer. Galing trabaho sa Bulacan kagabi, bumiyahe pa Batangas Port. Makakarating ng Odjongan alas 5 ng hapon kanina. Inagahan namin ng kasi nga, sabi nga daw sa amin kasi nga walang online. Kami agahan namin kasi nga maraming ticket. Yun nga, mahaba pila. Kaya pa? Kaya pa naman. Para sa para sa vitamin C. Vitamin dagat. Kasama niya si Banji na wala ring tulog. Gusto ring mapaaga lalo't graduation ng anak kahapon. Sobrang dami ng tao ngayon, grabe. Pero okay lang, maghintay na lang kami. Total, nakakuha na rin naman kami ng ticket. Anong oras ba? Mamaya pa po siguro mga 5 p.m. Sa loob ng passenger terminal, walang ticketing booth na walang pila ng pasahero. Sa dami ng mga naghahabol makaalis, ang ilan umupo na lang kung saan sila madapuan ng hapo. Kaya ang pamunuan ng Batangas Port, pinatupad na ang Plan B. Pinayagan ng mga pasaherong bumili ng 30 pesos terminal fee ticket para makadiretso na sa pre-departure lounge kahit wala pang ticket ng barko. Standard procedure is vessel ticket muna ng barko. Pagkatapos yon ay pupunta ka naman sa kabilang window para sa terminal ticket fee, which is 30 pesos, para makapasok ka na doon sa pre-departure area. So sayang yung pagod ng mga kababayan natin na nakatayo, lalo na kung grupo naman kayo, pwedeng isa na lang ang pipila, kunin lang yung mga pangalan para doon sa manifesto kasi pipirma ron. Para yung ibang mga kasama, nakapahinga na. Inasahan na raw nila ang punuan ngayong huling araw bago mag-long weekend. Pero kung ikukumpara raw sa mga nakaraang Semana Santa, hindi raw hamak na mas maaliwalas ngayon dahil marami na rin daw ang naunang umalis ng nakaraang weekend. Mabuti at inaagahan na nung iba, hindi nasasabay sa mamayang rush hour, no, tinatawag. So kayang-kaya, pag ganyan padating, kayang-kaya. Last year na Sabado-Linggo ng wala. So Sabado-Linggo, ang dami ng bumiyahe. At kung pupunta kayo dito sa Batangas Port, ngayong gabi asahan pa rin yung pila sa labas at sa loob ng ticketing booth dahil patuloy pa rin yung pagdating ng mga naghahabol, makarating sa kanilang mga destinasyon ngayong Semana Santa. At live pa rin mula rito sa Batangas Port para sa GMA Integrated News, ako si Dana Tingkungko, ang inyong saksi. Punuan na ang ilang terminal sa Metro Manila ngayong gabi ng Miyerkules Santo. Maraming umaasa maging chance passenger. Mula sa PITX, saksi live si Jamie Santos. Jamie? Maris, dagsana ang mga pasaheros sa mga bus terminal sa Metro Manila ngayong Miyerkules Santo. Marami ang magsisiuwian sa kani-kanilang mga probinsya kahit pahirapan ang makasakay. Mas lalo pang dumami ang mga pasaherong pauwi ng mga lalawigan sa iba't ibang terminal ng bus sa EDSA Quezon City. Sa isang terminal, karamihan sa mga pasahero ay papuntang Lucena at Batangas. Sa isa namang bus terminal sa EDSA Cubao,
Fully booked na hanggang April 18 ang biyaheng norte. Pero ayon sa dispatcher, meron naman silang mga extra bus para sa mga chance passenger. Dagsari ng mga pasahero sa bus terminal na ito sa Caloocan. Halos lahat ang biyahe ng bus ngayong gabi ay fully booked na. Nagbubukas naman daw sila ng extra trip para sa mga pasaherong pumipila pa rin. Maraming pasahero rin ang nakaabang sa isang bus terminal sa Maynila nang madaanan namin kanina. Karamihan sa mga biyahe patungong norte. Alas 4 pa lang ng hapon, mahaba na ang pila. Kahit tirik ang araw at matindi ang init, tinitiis ito ng mga pasahero, makauwi lang sa probinsya. Aminado ang ilan na kung pwede lang sana, mas maaga silang umalis para makaiwas sa dagsa ng pasahero ngayong Miyerkules Santo. Pero marami ang ngayon lang nakabiyahe dahil sa trabaho at budget. Yung mga bata po kasi dito sa Manila may pasok pa, late po yung crossing nila. So inantay po natin walang pasok? Opo. Bakit po hindi pwede hindi tayo umuwi ngayong semana sa iba? Hindi po kasi Ano po ba yan? Traditional? may traditional po, matatagalan hanggang election na po. Kasama ang 8 iba pa, swerteng nakakuha ng tiket ang ginang na ito pa Cagayan. Wala pa po, nag-chance passenger lang po kami. Kararating ko lang po galing Hong Kong kasi. 72 bus units ang inilaan ng terminal na ito sa Maynila para sa Holy Week. Sa PITX, mahirap nang makakuha ng tiket papuntang Bicol. 58 sa 83 na biyahe ay fully booked na ngayong Miyerkules Santo. Bagaman may 8 extra trips namang inilaan, marami pa rin ang umaasang makakasakay bilang chance passenger. Ano po sabi sa inyo doon, Puno na po. Busy po sa trabaho, mami. Paano sir kung pagdating doon wala pa rin? Walang magawa, bukas na lang siguro. Makauwi lang sa pamilya. Kung wala rito masasakyan, Ano pong plano natin? pwede naman pumunta muna ng turbina. Transfer ulit. 2 transfer. Sa mga biyaheng panorte, 16 sa 88 trips pa lang ang fully booked, kaya may mga available pa. Marami pa ring biyahe papuntang Visayas, Mindanao, Laguna, Batangas at Quezon. Tuloy-tuloy ang mga biyahe sa PITX sa Huwebes Santo, lalo na ang mga patungong Bicol. May ilang limitadong biyahe rin papuntang Visayas at Mindanao. Pagdating ng Biyernes Santo, karamihan ng biyahe sa PITX ay suspendido. Magbabalik normal ang operasyon sa Sabado at Linggo ng pagkabuhay. Dahil sa buhos ng pasahero, mahigpit na seguridad ang pinatutupad sa bukana pa lang ng terminal. May K9 units na umiikot at may mga nakabantay na pulis at SWAT sa lugar. Maris, as of 10 p.m., nasa 198,923 na yung foot traffic dito sa PITX. Kaya naman paalala ng mga otoridad, agahan ang punta sa terminal, magsuot ng komportableng damit at huwag kalilimutang uminom ng tubig lalo na't mainit ang panahon ngayon. At live mula rito sa PITX para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Kumpara kaninang hapon, mas maluwag ang daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway ngayong gabi. Pero dapat pa rin daw maghanda sa traffic. Ang mga biyaheng norte, lalo mamayang madaling araw. Saksi live si Nico Wahe. Nico! Maris, sa mga fan ng night ride dyan at ayaw ng traffic ay bumiyahe na raw ngayon ng mga panorte hanggang kakaunti ang mga sasakyan dito sa North Luzon Expressway. Sabi ng pamunuan ng NLEX ay tila normal ang dami ng mga sasakyan ngayong gabi kahit pa Miyerkules Santo na. Maluwag na ang trapiko ngayong gabi sa North Luzon Expressway o NLEX. Malayo ito kumpara sa tukod na daloy ng trapiko na nagsimula bandang alas 3 ng hapon. Kita sa kuha ng drone ang dami ng sasakyan na nakapila sa Balintawak Toll Plaza pa lang. Pero pagsapit ng alas 5 ng hapon, mas lumuwag ang traffic. Sa may EDSA Balintawak, bago pumasok sa NLEX, may kaunting bagal ng trapiko. Pero yan ay yung mga pamonumento. Maluwag pagpasok sa NLEX. May pagbigat lang paglagpas sa Balintawak Toll Plaza. Sinubukan din naming dumaan sa Mindanao Avenue papasok ng NLEX. Hindi na rin ganoon kabigat ang daloy ng trapiko. Bumabagal lang pagdating sa bandang dulo ng Smart Connect. Muli naming sinubukan baybayin ang papasok ng NLEX bandang alas 7 ng gabi. Mas lalo pang lumuwag ang trapiko. Ayon sa pamunuan ng NLEX, hindi lang daw sa Balintawak area ang maluwag kundi sa buong NLEX talaga. Posibleng nakaapekto raw sa maagang traffic sa NLEX ang half-day work from home ng mga kawani ng gobyerno ngayong araw. Pero posibleng natuto na rin nila ang mga motorista sa mga nakaraang mahal na araw. Taong-taon na yung nararanasan nilang
sobrang bagal yung daloy ng traffic natin dahil sa volume. Mula po hapon ng Miyerkules hanggang halos tuloy-tuloy yun dahil madaling araw pa lang po ng Huwebes hanggang hapon ng Huwebes talagang ganun po yung sitwasyon po natin. So maaaring yung ating mga kababayan ay inagapan na po nila yung pagbiyahe nila. Pwede raw maihalin tulad sa normal na araw ang dami at daloy ng mga sasakyan ngayong gabi. So technically, madami na po tayong na-monitor na bumiyahe din pa uwi ng kanilang mga probinsya. Starting po nung Tuesday hanggang kanina din po na Wednesday ng siguro mga afternoon po. Pero asahan daw na daragsa pa rin ang mga babiyahe mamayang madaling araw hanggang makapananghali. Lalo't may pasok pa mga pribadong kumpanya ngayon at bukas pa posibleng umuwi. Sa normal na araw ay 350,000 ang mga sasakyan ang daily average ng mga dumaraan dito. For the number, sir, approximately nag-i-increase po tayo ng around 10% for the whole duration po yun ng Holy Week. Maris, hanggang sa mga oras na ito ay kakaunti pa rin naman yung mga sasakyang dumarating dito sa Balintawak Toll Plaza, dito sa NLEX. Itong nasa akin likuran, may build up dahil ito yung cash lane, kaya talagang normal na mabagal. Pero yung mga may RFID ay tuloy-tuloy yung pagtagos nila dito sa toll gate, dito sa Balintawak. Kaya kung ayaw maabala, mag-load na lang siguro ng inyong mga RFID para tuloy-tuloy ang biyahe. At live mula rito sa NLEX para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.